I say sorry for the agricultural policy that brought us to self-sufficiency. Never again to martial law! Naghuhumiyaw ang placard sa commemoration ng 50 years ng Martial Law Declaration ni McCoy Sr. Sagot ito ng mga nagpoprotesta sa job fakes na claims ng mga Marcos na golden era daw ang panahon ng batas militar ni McCoy. Ang isa sa mga humataw ay ang Golden Kuhol Float na kahawig ni PBBM. Teka, bakit nga ba naka-spooting as Golden Kuhol ang presidente? Kung si Marcos na lang ang natitirang kuhol, kakainin mo ba siya? parang hirap naman atang tanong yan, ate, kasi unang-una, yung kapestehan niya sa mga magsasaka, mga kaibigan natin, sa mga bayani natin magsasaka, sobra-sobra na. Napili po namin na gawin siyang kuhol kasi yung sa paglubog namin sa mga magsasaka, nalaman namin na nakakapeste sa mga palayan nila is ang mga kuhol talaga. So may ko-correlate natin siya kay Marcos na number 1 peste ng ating mga pesante. Olats talaga ang mga magsasaka matapos i-introduce ni Marcos Sr. ang Golden Kuhol noong 80s. Alam nyo ba na chumichibog ng 7 hanggang 24 na seedlings ng palay kada araw ang mga pesteng ito? Haruy! Parang ganyan din ginawa ng pamilya nila. Kumulimbat ng milyones sa kaban ng bayan bago bumachi sa Pinas noong 1986. Speaking of kulimbat, astig din ang crocodile heads na gawa ng mga aktivista mula sa Southern Tagalog. Ito rin talaga yung nagsisimbolo sa mismong ugali ng mga Marcoses, mga gahaman. Ika nga ng mga biktima ng human rights abuses noong panahon ng martial law, madilim at hindi ginintuan ang panahon ni McCoy. At saan naman kaya tayo dadalhin ni Marcos the Jr. na ngayon lumalungoy sa WEPA? Nalintikan na. O paano? Hanggang sa susunod na balita with feelings!